ano. Malakas na. Lagay mo ulit sa FB natin Oo, nakalimutan ko naka-timelapse. Sabi ko nga, patay yung page. prepare all the things that you are going to use. All the equipments, ano pa ba? Check for that doctor's order or what are the vital signs that you are going to assess. And then, you have to approach the patient, identify the patient, and then you have to explain the procedure. Ma'am, my name is Jana and I will be your caregiver for today. Kayo po ba si Ma'am Christine? Ay, ang cute. Kakayo mo pala yung tingting eh. Vital signs. Okay, so I'm going to get... ma'am, ano po bang, may nararamdaman po ba kayo? Nahihilo po ako. 0 to 10, ma'am. 50. Pain. Kasi pwede rin kasi sa face pa lang niya, pwede mong makita. Yung sakit. Yung sakit. Ano siya may face mask mo, titignan gumawa. Hindi yung pain na nararamdaman mo. Okay. Sabi niya naman, it's 4. So, ma'am, kailangan mo pa ba ng gamot? Or... kasi kung gusto niyang ng gamot, okay, direct na. Sumutakbo na kita. Naman, okay, sabi niya is 4. Oh, you have to document it right away. 4. 4. Sulat na ng ganyan. May chart Yung na. pangalan ng patient mo ay si Christine Gonzales. So, mama, we're going to get your body temperature, of course. So, get the thermometer. So, dapat, kasi the thermometer, sabi nga natin, kung ito ay hindi pa nagagamit ng pasyente, i-disinfect muna natin ito. Okay, so check the battery. Gumagana. Gumagana naman. So, we have to disinfect this one first. Ayan. So, kung hindi pa ito nagagamit ng patient, so we are going to disinfect from the bulb going to the stem. Okay? Pag hindi niya pa nagagamit, you have to disinfect from the bulb going to the stem. Pero, after niyang gamitin, i-disinfect mo naman from the stem going to the bulb. Okay? So, hindi pa niya nagagamit, o from the bulb going to the stem. Okay, so ask the patient kung siya pa maglalagay o ako. Ma'am, kayo na po ba maglalagay? Hindi ba subo nga? Ikaw na lang po. Ay, wow! Thermometer. Okay, so doon tayo sa auxiliary. Auxiliary. Sa kilikili. Lalagay sa kilikili. Boom! Sumaw. Sige, ma'am. Repeat it. Pulse rate. Okay, yung pulse rate natin. Sabi nga natin, pag sa pulse rate, na-mention mo ba yung sepsis hand washing? Yes, ma'am. So, sa pulse rate natin, saan tayo kukuha? Doon sa may radial. Kasi ito yung pinaka-common part. Okay, so you have to locate the radial pulse. Saan banda sa may bony part ito? Dito. Huwag mo siyang masyadong ipipress ng malakas. Yung masyadong pinipiga mo ng ganon. Ayun. Kung tumunog na, kunin na natin. So, we have to record it 36.6. Normal. 36.6. O, disinfect natin. From the body or from the stem going to the valve. Baliktad naman pala. And then, place na natin sa paper. Okay, so I'm going to get the pulse rate. Sabi nga natin, you have to get it from the locate it sa may bony part. Ayun. So, palpate the pulse. Ayun. So, once you palpate the pulse, you have to count it na. So, sabi nga natin, ilang minutes natin kukunin yung pulse rate? 1 minute. 1 whole minute para ma-sure ka. Pero kung bihasa ka na, okay mo lang din naman kunin ng 30 seconds. Okay? So, you have to use a analog
watch. Okay, so doon ka ngayon titingin. Bibilangin mo ngayon siya from 1 whole minute. So magbibilang ako. Wait lang. Okay, sige, 30 seconds ko siya kumuha. Times 2. So, 40 ang nakuha ko times 2. It's 80. That's 80. Ako na nga po. Bulhan ako. That's 80. Oh, 80 yung kanyang pulse rate. So, pagkuha naman ng respiration, ng RR, ng respiratory rate, you have to pretend na kinukuhanan mo pa rin siya ng pulse rate. Kasi, titingin ka kasi dun sa may chest part niya. So, you are discreetly titingin ka dun. Kunyari, ito pa lang yung kinukuha mo, kinukuhanan mo pa rin siya ng pulse. Kasi, pag nalaman yung kinukuhanan mo siya ng RR, pwedeng pipigilan niya yung paghinga niya, pwedeng kontrolin niya yung paghinga. Oo, pwedeng ganon. O, kunyari, kumukuha ka pa rin ng pulse rate. Pero doon ka na tumitingin sa chest part. Pero para hindi siya mailang, ang gagawin mo na lang, lagay mo na lang yung kamay niya sa dito para mabibilang ito. Kita sa siko. Okay? So, ganun pa rin, 1 whole minute din. Bayan mag-ibig. Okay, sige. 10 times 2. So, 20. Pasok. Going to especially get the blood pressure, dapat make sure na yung patient mo nakaupo ng maayos. Oo, hindi dapat naka-cross yung leg. Okay? So, dapat maayos yung upo. Kasi pwedeng ma-alter yung kanyang blood pressure. Pwedeng tumaas or pwedeng bumaba. So, depende. Okay, so wait lang. Bri, ikaw na kaya umupo, Bri. Wait lang. Hindi mo makikita. Okay. So, this is our aparato. Okay? Ito yung mga aparato natin to get the blood pressure. So, we have your stethoscope and we have Sphygmo manometer. Sphygmo Manometer. Galing! Yes! Hindi ko naman tatakot yan. Ang galing. Pampang. Okay. So, yung stethoscope kasi natin, Sa akin, makikita lumulubog. ninyo, medyo naka-curve yung ganyan. Okay, kasi ang iba sa inyo, baka may, ay, ba to, ganun ba to sa tenga? Ganon talaga, normal siyang nakaganito. Huwag yung babalikoin ng ganyan, ini-straight. Sa ilong yan, sa Okay? ilong. Normal lang siyang nakaganon kasi pag ginamen, sakto yan sa tenga. Okay, so huwag nyo silang babalikoin. Ayun, tingnan ko muna baka may serum nito. Ito, yung steto kasi natin, ito kasi dalawa yung head. Okay? Meron tayong tinatawag na diaphragm. Diaphragm ito, ang tawag dito. Ang tawag naman dito sa likod. This one is the bell. Ayun yung sinasabi ni Ma'am. Diaphragm, Bell. bell. Pero hindi ko alam kasi meron kasing Hindi mo back to back. Sa akin, ano lang yun eh. Ganyan. meron kasing steto na ito lang. Sa akin, ganyan lang. Isa lang siya, wala siyang ganito. So, okay na din naman yun. So, Ito dahil... kasi, ang purpose kasi ng diaphragm, ito ay sa mga malalakas na tunog. Okay? Kunyari, hindi mo narinig
yung tibok ng puso. So, anong gagawin mo? Bell yung gagamitin mo. Pero kung malakas naman yung tunog, sa diaphragm yung gagamitin. Pero kung hindi mo narinig, kung talagang mahina yung kanyang tibok ng puso, you can use this one. Kasi ito yung pwede niyang marinig yung medyo mahina yung tunog. So, gagamitin mo yung bell. Okay, so ito, kung makikita mo, medyo nakabukas, ibig sabihin, open yung bell yan. Pero pag tinurn mo siyang ganon, close siya. Open yung diaphragm. Okay? Pag nakabukas yan, si bell yung open. Pag naka-close ng ganon, si diaphragm yung bukas. Okay na? Ayun. So, meron yung part, we have a part of the sphygmum. Okay, so we have this one is the pumping rubber. So, ito yung pinaka-roscas dito. Kala ko may ginagawa nitong batang picture. Okay, so ito yung Pumping rubber. this is the opening of the rubber. Ito yung pinapump natin para magpalobo ng cuff. Okay, so this is the cuff. So this is the cuff. So nilalagay natin dito sa braso. Okay, and this one is the reading gauge. Ito. Ayan, ito may Yan yung sinasabi ko. Hindi na siya accurate sa akin. Yung reading ng Gumanon siya, blood oh. pressure. Hindi na siya Meron siyang tinatawag na needle. Ito yung Tingnan mo yung kay ma'am, hindi naka-zero. Ito yung kamay Hindi ng gauge. Oo, hindi Okay? naka-zero So every nga. time ka na mag-pump, aakyat itong gauge na to sa numero. Okay lang, this is siguro our yun. speed mo. Okay, so meron kasi tayo, before you are going to get the blood pressure, tatanong mo muna natin sa patient, ma'am, kailan po ba yung last kakinuhanan ng blood pressure? Bago po tayo na-quiz nun, ma'am, yung sa... O matagal na. Okay. O let's say 2 weeks ago or last week, 1 week ago. Okay. So kung last week yan or never ka pang kinuhanan ng BP 3 days ago, ibig sabihin, kukuha na tayo ng palpatory assessment. Ano yun sa palpatory assessment? Kasi tayo, pag pumunta tayo kasi sa clinic, sa hospital, kung nagpa-BP, automatic yan. Nasa 180 o nasa 200, yung pinaka-baseline agad. Hanggang 180 or 200 nila, ipapump yung gauge. Okay? 180 to 200, ipapump na nila yan sa ganyang gauge. Okay? Sa atin kasi, hindi valid yung ganito. Pero syempre, parang protocol na kasi sa hospital. Okay. Pero sa atin, for assessment purposes lang ito sa atin. Okay. Pero, ito, sa mga hospital, ito na yung pinaka-standard. Okay. Sabi niya, last week. Okay. So, hindi na siya valid. Kasi hindi natin paaabutin ng ganito ang pagpapump ng gauge. Okay? So, bakit? Kasi pag umabot dito, ma-over-occlude mo yung ma-over-occlude mo yung braso ng pasyente. So, nung tinanggal mo na ngayon yung cuff, ang dami niya ng blood clot. Ibig sabihin kasi, masyadong napiga. Okay? So, masyadong napiga yung kanyang braso. So, hindi natin paabutin sa ganyan baseline. Okay, so kukuha tayo ng palpatory assessment. Sabi niya, 1 week. Okay, so kukunin muna natin yung palpatory assessment. So, paano kukunin yon? Get the speed mo. And then, ilagay natin sa patient. Okay? Wala palang ano to. Sige ma'am, latag mo yung braso. Ayan, so dapat naka-face itong artery, like for example, this one. Kahit saan ka naman, right or left, pwede. Pero mas maganda kung sa left kasi mas malapit sa heart. Pero okay na naman yung right.
Ayan. So, dito dapat hindi masyado masikip or hindi masyado maluwag. So, dapat 2 fingers pasok dito sa cuff mo. Okay? Not too tight and not too snugly naman. Okay, so dito hindi pa to BP ako kunin ko hindi pa siya BP. Palpatory assessment pa lang ito. Okay, so ngayon, palpate the pulse. Palpate the pulse. Tingnan mo yung puso. Once you palpate the pulse, saka mo ngayon ipapump yung gauge. Habang nararamdaman mo pa yung pulso, pangit yung almeta. Wait lang, mag ako ng konti. Hindi, wait lang. May nararamdaman pa akong pulso. Sa 100, wait lang, sa 100, hindi ko na nararamdaman yung pulso niya. Baba ko ng konti. Sandali. Sorry. Wait lang. Nasa 100 lang yung pulso. Yung reading niya po, pag hindi na naramdaman yung pulse. Wait lang. Sandali Di ba palpate the pulse? Dapat nararamdaman mong tumitubok ha. Ayan. Ngayon, ipapump mo siya. Pag pinump mo siya, aakyat ang gauge. Pag aakyat yung gauge, kung saan mo hindi mo na or last na numero, kung saan mo siya last na palpate yung pulse. Kasi nawawala yung pulso. Okay, like for example, sa 90 ko siya last naramdaman. 90, ayan, may pulso pa, tumitibok. Pagdating sa 100, wala na. Okay? Nabako. Okay, so last na pulso, nararamdaman sa 90. Pero hindi pa yung blood pressure yun Okay, naramdaman ko yung pulso. Sa 90, pagdating sa 100, wala. Okay, so dahil doon ko last sa 90 narinig yung kanyang pulso, mag-a-add ako ng 30. Okay? So 90 plus 30 equals 120. So ibig sabihin, hanggang 120 lang ako magpapump ng gauge. Hindi aabot sa 180 sa 200. Hanggang doon lang ako sa 120. Anong tawag Okay, dyan? so doon ka Check pala lang. kuha ngayon ng blood pressure. Ibig sabihin, hanggang sa 120 mo lang ipapump yung gauge. So palpatory assessment Palpatory pala assessment. natin. Ayan, so doon ka na ngayon gagamit ng steto. Oo, steto. So, wag mo na siya masyadong ihigpitan ng ganyan para pag binaba mo siya, mabilis mo na siya ibaba yung crosscast. Okay, and then palpate natin or ilocate natin yung steto kung nasaan yung brachial. Okay, nasaan ba yung brachial? Okay, hanggang saan lang tayo dapat? 120 lang. Hanggang sa 120 lang tayo. Hindi ko makita. Pangit to. Parang singaw to. Pagdating sa 120, doon mo ngayon dahan-dahan bubuksan to. Wag lahat. Konti lang.
Okay, sige. Ano ba yung pinapakinggan natin dito? Yung pulse beat, ma'am. Okay, anong tawag doon? Oo, ano ba tawag doon sa beat na yun? Koro, kof ba yan? Korokotof. Or korokotof. Tama ba yung spelling ko? Kotok. Pakinggan natin. Korot Okay, so sound. yung unang sound na maririnig mo dyan, like for example, Systolic. yung unang pintig, yan yung systolic. So narinig ko siya doon sa 100. Systolic 100. Okay, sa 100 ko siya narinig. So that is the systolic yan. Systolic. Last ko siya narinig sa may gitna ng 80 tsaka ng 60. So ibig sabihin 70 yun. Okay, So, so yung 100 kanyang over BP 100 ay over 100. Anemic. Hindi. Anemic. Ano lang? Okay. Kaya. Ba ngayon anemic? Di ba kayong anemic? Kulit nyo? Pressure yung pinag-uusapan Pressure. natin dito. Kuha. Ay, 3 days Sabi niya, ago, 1 week okay lang yan, ago, boy 1 pa week naman ago. ako. Last year, never pa siyang nagpa. Paano naman pag alam niya yung BP? ano? Ma'am, paano pag alam niya yung latest Oh, na kung BP? alam niya yung latest ng BP niya, sabi Mag-a-add niya na lang ng 100 over 70. Pero dapat 2 days ago, valid yun. Mag-a-add ka lang ng 30 dito. 30 na. Laging add 30, so, ma'am. 30, okay. O, edi hanggang 130 ka lang ngayon, magpa-bump ng gauge mo hanggang sa 130. Sa 30 lang ko lagi add, ma'am. Oh, sa systolic ka lang mag-a-add. 30 lang So, yan. valid lang yan, ma'am, kung 2 days. Kung 2 days ago. Kung 1 week ago. Hindi. Hindi. Kumuha ka ng palpatory assessment. Kumuha ka dito. Dapat Tas add 30 pa din, ma'am. Walang tatanungan. Ma'am, kailan yung BP mo kahapon? Ilan yun? Ano yun? May taas at baba. Yung sa taas yun yung autosap. Yung ibaba yun yung pulso. Okay? Pero dahil ginawa na natin ng manual yung pulse rate. Okay, so kung gusto mo naman tumingin dito, tingnan natin kung palihaw yung reading ko o reading dito. Kasi dito minsan, baka mamaya dahil kinabahan na dun sa BP niya, pwedeng bumilis yung kanyang Tibok, ma'am. Pulse yung rate. pulse rate. Okay? So dito naman, before you are going to use the oximeter, you have to warm first the finger of the patient. Okay, para mabilis yung reading. Okay, i-warm muna natin yung finger ni patient. Ayan, sabi ko nga. Ba't yun sa iba, ma'am? Dire-diretso lang. Bahala sila. At least dapat i-warm mo. Kung malamig ito, kasi medyo baka mamaya hindi accurate yung reading or matatagalan ng reading. Okay? So once that you already warm the finger, insert lang natin ito. So antayin lang natin yan. Ilang minutes yan, ma'am? Hindi, Ito lang lalabas yan. naman yan. Kung sa tingin mo medyo, Ayan. hindi kasi siya mag-i-stop. Kung sa Yan tingin mo lang. medyo stable na lagi na siyang ganyan doon mo na siya kukunin. 96, 70. O, 96. So, Normal. PR niya, yung pulse rate niya, 70. O, 96 na natin kunin. Kasi kung siya ay gumagalaw, pwedeng na-alter yung oximeter. 96 or 95. O, 95. Sige, 95. 95 na grade mo. 95. Okay, so 95% yung kanyang Autosat. And then after that, pwede mo namang sabihin yan sa patient mo. Normal naman po lahat ng vital signs. Okay? Pero kung gusto niya, kung ayaw mo namang isabihin sa kanya, pwede mo namang idiretso din sa doktor yan. Or kung gusto mong sabihin mo, ma'am, you have a pain po, the form, pero sabi na that it's tolerable naman yung pain. And then your body temperature, it's normal naman po, it's 36.6. Your pulse rate is normal naman siya. Normal RR. Your blood pressure, normal naman po. And then your saturation. Yung high. Ano din naman Hindi normal. Doon sa oxygen. below 95. Below 90? Or below 90. Ay! Ay, sa akin, document
lahat, and then before that, the doctor performance washing and then sanitize all the equipment. Okay, so yun.